Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay muli ay magde-devotion sama-sama at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong devotion ay matatagpuan sa Genesis chapter 24 verses 1 hanggang 27 po. Tayo po ay buksan niyo na po ang inyong mga Bible. Samahan niyo po ako sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 24 verses 1 to 27. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong kadakilaan. Salamat po Panginoon sa pag-ibig mo na patuloy niyo pong pinaparamdam Panginoon at pinaparanas sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay Panginoon. Maraming salamat po for continuing sustaining us Panginoon sa aming 21 days prayer and fasting. We believe, Lord God, na kayo po Panginoon na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan. At patuloy po kami, Panginoon, na lalapit sa inyo at magpapalalim, Panginoon, sa aming spiritual life because we believe, Lord God, na meron ka pong bagay, Panginoon, na gagawin sa amin, Panginoon. Hindi lamang po basta sagutin ang aming mga panalangin, kundi mas mapalapit, Panginoon, sa inyo ang aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God, and sa umagang ito, kayo po ang mangusap sa amin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong handang umunawa at mag-apply, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming buhay. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning pong muli. Tayo pong lahat ay magsimula na sa atin pong devotion. Ano po? Ito po ay, ang title po ng devotion natin is Katuparan ng Pangako. Bagamat alam natin na tinupad ng Diyos kay Abraham ang pangako niya mula sa Genesis chapter 12, pagdating ng Genesis chapter 18, ipinangakong pagsilang ni Isaac, at pagdating dito sa Genesis chapter 24, malaki na si Isaac at pwede na siyang mag-asawa. Ano po, nung pinangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah na magkakaroon sila ng anak at sila magiging ama at ina ng maraming lahi, sabi sa Genesis chapter 12, sabi kay Abraham, leave your country and your father's household and go to the land I will show you. He will be the father of all nations. Ayun yung pangako kay Abraham, at nangyari po ito, naging natupad po ito pagdating ni Isaac. Pero hindi pa po doon natatapos ang pangako dahil iisa pa lang naman yung kanyang anak At pagdating dito sa chapter 24, 1 to 27, dito po natin makikita na inutusan ni Abraham ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod. Hindi na po natin babasahin, iscan na lang po natin kung ano yung mga nangyari. Sa may verse 2 to 4, makikita po natin na pinapahanap ni Abraham ang kanyang lingkod ng asawa ni Abraham, hindi mula sa mga taga-Canaanites, kung saan sila naandun, sa Canaan, nasa Canaan po sila nung time nito, kung hindi mula sa kanyang pinagmulan, o sa mga kanyang mga kamag-anak, pangalawa, sinabi po, nangyari din po dito sa chapter 24, na pinaalala ni Abraham ang pangako at gabay ng Diyos sa kanyang, sa verse 5 to 7 po yun nangyari. Ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anghel upang manguna. Sabi po doon sa may verse 5, kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac ang papuntahin doon? Tanong ng alipin. Sabi, para kasing, syempre, sabi kasi ni Abraham, punta ka doon, maghanap ka ng mapapangasawa. So, dahil ayaw magkamali nung pinagkakatiwala ang alipin, sabi niya, papuntahin na lang po natin si Isaac. Ayun yung suggestion ng alipin. Sabi ni Abraham, hindi. Sabi doon, hindi, wag mong gawin. Wag mong papuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham, nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan sapagkat dito ako pinapapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Napakaganda nung pangako nung guide ni Abraham doon sa kanyang alipin. Bakit niya pinagpapamadali na
Bakit niya nililinaw yung instruction dun sa kanyang alipin? Kasi si Abraham po, sa may verse 1, nung sabi po dun, matandang-matanda na. So sa ating point of view, siguro malapit na siyang mamatay, kaya inililinaw niya yung mga instruction na dapat gawin ng kanyang alipin, ng kanyang pinagkakatiwalaang alipin, ano? At sumunod po doon, ang nangyari, sumumpa ang lingkod bilang tanda ng pagsunod, ano? Dito po sinabi ni Abraham sa kanya na ilagay mo ang iyong kamay, ang iyong palad sa pagitan ng aking hita at ikaw ay mangako. Ayun po ay traditional custom na ginagawa po nila para dahil sa seryosong pangako nila sa kanilang mga pinapangakuan. Ano? Ibig sabihin, seryoso si Abraham na ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. At dapat maging seryoso rin ang pagtugon ng kanyang pinagkakatiwalaang alipin sa pangako ng Diyos, ano? Dahil nga ang title na ng message natin is katuparan ng pangako at ang Diyos ang nangako, gagawa rin ng paraan ng Diyos para matupad ang kanyang pangako. Sumunod po ay nagpunta na nga ang kanyang alipin at nanghingi siya ng tanda, ano? Sa ating pong Panginoon. Siya ay tumigil sa isang balon sa oras ng pag-igib ng tubig ng mga babae, ano? Grabe, no? Nung araw po, ang mga babae talaga ang siyang nag-iigib sa mga balon. Ano, at pagdating doon sa verse 10, naganda na ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon matapos kargahan ng maraming panregalo. Naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirahan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroroon. Sa gayong oras tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Ano? Grabe, anong sipag po ng mga kababaihan nung time po na yun. Hanggang ngayon naman po, masipag pa rin po ang mga kababaihan. Ano sabi po dito, dumarating ang mga babae para mag-igib. Siya'y nanalangin ng ganito, no, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. No? Tuparin po ninyo ang inyong pangako, take note of that, ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang babae at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po ay makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at papainumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong alipin si Isaac. Sa gayon, malalaman kong tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Ano, ang ganda po ng pagkaka-instruction na rin kay Lord, ano, yung sign na hiningi niya kay Lord. But by the way, kahit naman po talagang hindi siya humingi, bibigay naman yun ng Diyos. Ano? Pero nakita po natin yung talagang paglapit din ng alipin sa ating pong Panginoong Diyos na yung paghingi niya ng gabay. Kasi of course, siguro sa point of view niya, no, medyo malabo yung instruction. Paano mangyayari na makakakita ako ng ganyan-ganyan? Na mapapangasawa ng aking ng anak ni Abraham na si Isaac. Siguro ganun. Pero makikita po natin na talagang yung pagpapasakop niya kay Abraham ay nandoon at yung pagpapasakop niya sa ating Panginoon sapagkat nanalangin nga po siya, ano? At anong kasunod? Dumating na si Rebecca, ano? Yung mapapangasawa ni Isaac. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, ano? At ito na, yung pagkilos ng ating Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin. Dumating si Rebecca na may pasa ng mga banga ng tubig. Ano, siya'y anak ni Betuel na at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Ano? Siya'y dalaga at napakaganda. Take note of that, ano? Napakaganda. Isa po si Rebecca sa mga nasabihan ng Biblia na kapag dinidescribe ang isang babae ay napakaganda. Ano? Ganun na lang siguro ang kagandahang taglay ni Rebecca. Ano, sabi dito, lumusong siya sa kinaroroonan ng balon at pinuno ang kanyang banga at umahon. Sinalubong agad siya ng alipin at sinabi, maaari bang makiinom? Ito na yung nangyari. Ganun nga po yung nangyari, sabi nung Bible. Sabi ng verse 18, aba, opo. No? Aba, syempre po. Sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, papainumin ko rin po ang iyong mga kamelyo, no?
At sabi po dito, isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang mapainom ang lahat ng kamelyo. At ang verse 21, makikita po natin na kahit nangyari na yung mga bagay na hiningi niyang sign sa ating pong Panginoon, sabi dito, tahimik na pinagmasdan ng alipin ng dalaga at inisip kong iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Grabe, no? Ito na ba talaga? Ay, iniisip siguro ng alipin. Kasi sabi niya, lahat ng kondisyon na nandun sa kanyang panalangin, nangyari na, no? Kaya ang problema, hindi pa kasi tapos siyang manalangin eh. Sa may verse 15, hindi pa natatapos manalangin, may dumating na. Kaya sabi niya, siya na ba? Pagdating ng verse 22, matapos makainom ang lahat ng kamelyo, inilibas ng alipin ng dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyong ngayong gabi? Sumagot ng babae, ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Pagdating ng verse 26, pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Dito ay naniwala na siya na ito na talaga yung magiging asawa ni Isaac. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Hindi siya sumira sa kanyang pangako, pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Ang ganda po ng story, ano? Kapag ang Diyos ang nangako, papatnubayan niya yung pangako niya na yun hanggang sa mangyari sa buhay po ng kanyang pinangakuan. We all believe that God is faithful. Alam po natin lahat yon. Naranasan po natin ang katapatan ng ating Panginoon. Mula noong nakilala natin siya, mula noong tayo isinilang hanggang ngayon sa punto po ng buhay natin, hindi niya po tayo pinabayaan. And God is faithful sa lahat po ng kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Nangyayari po iyon sapagkat, una, dahil totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos, kaya totoo ang kanyang pangako. At lahat ng kanyang pangako ay gagawin niya na matutupad sa atin. But the question is, kagaya po dito sa kwento na ito, sa mga single dyan, kung kalooban talaga ng Diyos ang pag-aasawa. Kaya kung kalooban ng Diyos ang pag-aasawa, gagawa siya ng paraan para magkaroon tayo ng makakatipan sa hinaharap. Kaya wag po kayong magmamadali basta-basta, Pero hindi po yun ang mensahe natin ngayong umaga. Kung ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa katuparan ng kanyang pangako, kung ang Diyos ay may malaking parte sa katuparan ng kanyang pangako sapagkat siya po yung nangako, ang tanong ano ang bahagi nating mga tao sa katuparan ng pangako ng Diyos? Ano yung part natin? Kung ginagawa ng Diyos yung part niya, ano yung part natin? And from the story, we can reflect. Number 1 is magpasakop sa layunin. Ang bawat pangako ng Diyos ay may kanya-kanyang layunin. Nabanggit ko po kanina na nangyari yung pangako ng Diyos kay Abraham na kahit bagamat matanda na sila ni Sarah, sila ay nagkaanak. At after that, tinest pa sila, Tinest pa sila ng ating pong Panginoon. I believe sa chapter 22 po ito. Sinubok ng Diyos si Abraham. At hindi lang yon. Nangyari na yung pangako, tapos sinubok pa, tapos iisa pa lang yung anak nila. Ang sabi ni Lord sa Genesis chapter 12, and you will be the father of all nations. Ikaw ang magiging ama ng lahat ng lahi. And hindi pa nangyayari talaga yung pinakapangako, pero nagsimula na yung pangako kila Abraham. Anong dapat natin gawin? Number 1, talagang dapat magpasakop tayo sa layunin ng Diyos. Una, hindi natin alam kung ano ang paraan niya. Sabi nga po natin, His ways is better than our ways. His plans are greater than ours. Mas higit ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Pero ang kinakailangan natin gawin ay magpasakop sa Kanya. Doon sa pagpapasakop na yon, na dapat si Lord ang masunod at hindi po tayo. Yung kagustuhan niya ang masunod at hindi po tayo. Kasi sinabi ng Lord, una kay Abraham, na iwan mo ang iyong ama at ang iyong mga lupain. Go to the land, I will show you. Malinaw po yun. Pero after that, sumunod si Abraham nang walang paghuhumindi, walang pagtutumanggi na sumunod si Abraham at nagpasako sa layunin. At nandoon na nga po sila sa Canaan, Nandoon na sila doon sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. At doon po isinilang si Isaac. And then after that,
Nangyari na ba kaagad yung promise? Hindi pa. Naghintay pa sila ng mahabang panahon bago mangyari yung pangako. Kinakailangan po talaga na kung ang Diyos ang nangako sa atin, magpasakop tayo sa Kanya. Hindi po yung gagawin natin yung sarili po nating gusto, yung sarili nating paraan. Dahil malinaw ang pangako ng Diyos. Pero dapat malinaw din yung ating pagpapasakop sa Kanya. Na si Lord dapat ang nangunguna sa lahat po ng mga bagay na ating gagawin. Hindi po tayo. Hindi po yung sarili nating lakas. And even yung alipin ni Abraham. Saan? Hindi lang siya basta nagpasakop kay Abraham bilang kanyang Panginoon. Dahil siya ay isang alipin. Nagpasakop din siya sa plano ng Diyos para kay Abraham. No, maalala po ninyo doon sa panalangin niya. No? Kayo po, sabi sa panalangin niya, sabi po dito, tatayo po ako rito sa, siya yung nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Take note of that, ano? Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Ibig sabihin, kinikilala niya si Abraham bilang kanyang Panginoon at kinikilala niya ang Diyos na kinikilala ng kanyang Panginoon. Nagpasakop siya even doon sa layunin ng kanyang Panginoong si Abraham. At nagpasakop din siya sa atin pong Panginoon. Napakahalaga po ng pagpapasakop. Hindi po tayo dapat yung masunod sa buhay natin. Of course, no, may part talaga tayo at ang part natin, walang iba kung hindi magpasakop sa atin pong Panginoon. Pangalawa, manalangin at magtiwala. No, makikita rin po natin yun sa story. Nanalangin siya. Nagtiwala siya na hindi niya alam kung paano mangyayari yung katuparan ng pangako na iyon. Ano? Dahil nga po, of course, alipin siya, maaaring yung point of view niya, hindi po ganun kalinaw, kagaya nung nakikita ni Abraham. Pero ginawa ni Abraham na maging malinaw ang kanyang mga guidelines para sa paghahanap ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ano? Dapat manalangin tayo. Kung ang Diyos ay may pangako, manalangin tayo ng walang sawa, walang humpay na panalangin. Ano? Kung naniniwala ka na eventually makukuha mo yung mararanasan mo, yung pagpapalang umaagos at dumadaloy sa buhay mo, at yun yung pangako ng Diyos sa iyo, dapat huwag tayong huminto na manalangin. No? Huwag tayong tumigil na manalangin, no? At magtiwala sa Kanya. Kagaya ngayon, nasa prayer and fasting tayo. We believe na sa ating pananalangin at pag-aayuno, may gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Ilapit natin yung sarili natin sa Kanya. Because God is faithful to all His promises. Totoo ang Diyos, tapat ang Diyos sa lahat ng Kanyang pangako. Anong dapat natin gawin? Kung totoo ang Diyos at tapat sa Kanyang mga pangako, dapat wag nating tanggalin yung connection na meron po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Magtiwala tayo sa ating pong Panginoon. And lastly, sa pagtupad ng Diyos, sa pangako niya sa atin, wag po natin kakalimutan, napakahalaga po nito, yung magpuri sa atin pong Panginoon. At yun yung ginawa nung alipin, nung time na na-receive niya na yung pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon ng asawa si Isaac, nung time na na-receive niya yun, nagpuri siya sa Diyos. Pag pinagpala tayo ng Lord, magpuri tayo sa Kanya. Nung tayo nangangailangan, humingi tayo sa Diyos, pinangakuan tayo ng ating Panginoon, na-receive natin yung pangako na yon. Pero ang ending, nakakalimutan natin siya. Nakakalimutan natin magpuri sa Kanya, nakakalimutan natin magpasalamat sa Kanya. At yun po yung pinakamahalaga. Kapag binigay na ng Diyos ang pagpapala, dapat maintain pa rin yung connection natin sa Kanya, hindi natin siya kakalimutan. Just like this servant, hindi dahil sa natapos niya na yung mission niya eh. Siyempre siguro na siya, fulfilled na siya. Pero hindi yung fulfillment na yon ang nagiwalay sa kanya, ang pumigil sa kanya para magpuri siya sa ating Panginoon. Nagpuri siya sa ating pong Panginoon dahil natupad ang kanyang panalangin, ang ipinangako ng Diyos sa kanyang Panginoong si Abraham. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Magpasakop sa layunin, manalangin at magtiwala, papuri sa ating Panginoon. Bakit? Kasi kung ang Diyos ang nangunguna sa atin, kung ang Diyos ang siyang naghahari po sa atin, gagawin ng Diyos ang part niya sa ating mga buhay. 100%. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na kanyang gagawin. Kasi siya yung nangako nun eh. Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. But the question is, gaano tayo katapat sa ating Panginoon kapag natupad na ang lahat ng pangako na yon?
Pinangakuan tayo ng Diyos ng kagalingan. After that, naalala ba nating sambahin siya? Pinangakuan tayo ng Diyos ng pagpapalang pinansyal. After that, naalala ba nating lapitan siya? Ano po mga kapatid? This kind of reflection ay napakahalaga po mga kapatid. After the blessing, ano na ang kasunod? I believe, kung pinagpala tayo ng Diyos at kung pagpapalain tayo ng Diyos, mas lalo tayong maglilingkod sa Kanya. Mas lalo tayong magpupuri sa Kanya. Hindi ka naliliban ng Sunday. Hindi ka na malilate pag Sunday. Hindi ka na liliban ng iyong devotion, ng iyong panalangin. Bakit? Kasi palaging ginagawa ng Diyos ang part niya sa atin. Bilang ang Diyos ng buhay natin, dapat po tayo magpasakop sa Kanya. Manalangin at magtiwala. Magpuri ng walang humpay sa atin pong Panginoon. Good morning po at ayun lamang po ang ating devotion ngayong umaga. And I hope and pray na nangusap ang Diyos sa bawat isa po sa ating mga buhay. Let us all pray. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon for giving us an opportunity Panginoon na makapakinig ng inyong mga salita. Salamat Panginoon sa kwento ng paghahanap ng asawa para kay Isaac Panginoon. Alam po namin na kapag kakalooban mo ang nasunod, walang makakapigil dito Panginoon. And Lord, salamat po dahil tinuruan nyo kami ngayong umagang ito na magpasakop sa iyo, manalangin at magtiwala sa iyo. Tigil sa lahat, Panginoon, kapag nangyari ng lahat ng mga pinangako mo, na-receive na namin na lahat ng blessing, napakahalaga po yung pagpupuri sa iyo, Panginoon, at pagpapasalamat. Dahil, Lord, kadalasan nga po, Panginoon, kapag komportable na kami sa buhay namin, minsan nakakalimutan namin, Panginoon, lumapit sa iyo. Kapag smooth na ulit yung daan na aming nilalakaran, o minsan, Lord, nakakalimutan po namin. Minsan nga, Lord, lumiliban pa kami sa aming mga devotion, nalilate pa rin kami sa church service, minsan lumiliban din kami, Panginoon, ng Sunday. Pero araw-araw namin nare-receive lahat ng mga pangako mo, Panginoon, sa buhay namin. And Lord, sa part po namin, inaamin po namin, Panginoon, at nagpapakumbaba kami na kami po ay nagkukulang sa iyo. That's why, Lord, sa season na meron kami ngayon, sa aming 21 days prayer and fasting, I do believe, Lord God, at abang bawat isa sa amin, Panginoon, sa Christ Church in Makati and Christ Church in Bacoor, ay patuloy po nalalapit, Panginoon, sa iyo, at patuloy po kami, Panginoon, na magpapalalim ng aming mga spiritualidad, Panginoon. Dahil we believe, Lord God, na 100% tutugon ka talaga, Panginoon, sa aming mga pangako. Pero kinakailangan din namin manatilihing konektado kami, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa araw-araw. And Lord, maraming salamat dahil kiniklaim po namin ang bawat mga pangako, Panginoon, na kayo mismo ang bumigkas, ay mararanasan po namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Ito po, Panginoon, ay magiging totoo sa aming mga buhay sapagkat ikaw, O Diyos, ang siyang tutupad sa lahat ng iyong mga pinangako. Lord, maraming salamat po. Bless us this day, Panginoon. Lahat ng gawa ng aming mga kamay ay pagpalain niyo po. Kayo po ang patuloy na manguna at maging matagumpay nawa, Panginoon, ang aming araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Ingat po kayo at patuloy po tayong magpagamit sa atin pong Panginoon. See you all po. God bless you.